Kampo ni Sara Duterte na intindihin yung kahulugan ng ultimate facts. Parang yung salitang forthwith na binago yung kahulugan ni Chis Escudero. Yun po yung malinaw. Yan po. Konkreto po ang mga aligasyon. Una, misuse of confidential funds, 612.5 million pesos. 125 million noong 2022, ginastos lang sa loob ng 11 days. 500 million sa OBP plus 150 million sa DepEd. Noong 2023, fictitious fabricated report sa COA. Pangalawa, yung betrayal of public trust at high crimes, death threats laban sa ating Pangulo, kay First Lady, kay Speaker Martin Romualdez, unexplained wealth, SALN in bank accounts, alleged destabilization efforts. Pangatlo, yung graft in corruption. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung refusal ng kampo ni Sara Duterte na intindihin yung kahulugan ng ultimate facts. Parang yung salitang forthwith na binago yung kahulugan ni Chis Escudero. Kasi imposible naman po mga kababayan na mga abogado sila, napakatalinong mga abogado, pagkatapos hindi nila maintindihan yung kahulugan ng ultimate facts. Di ba napaka-imposible? Talaga, purposely, intentionally, they refuse to understand the meaning of ultimate facts. Yan ang totoo niyan mga kababayan. Para may magamit sila na depensa para kay Sara Duterte sa impeachment complaints mga kababayan na pinag-uusapan, tinatalakay po sa Congress. So ang depensa mga kababayan ng kampo ni Sara Duterte na nagpalya daw to constitute ultimate facts. Sabi ng mga legal experts na matitino ang pag-iisip. Kasi may mga legal experts na hindi matino, mahilig magbaluktot. Yung mga matitino na mga legal experts, hindi lang anya ito mali yung posisyon ng kampo ni Sara Duterte. Ito ay isang maling paggamit ng batas para iligaw ang publiko at iwasan ang tunay na isyo, yung pananagutan. Kaya binabaliktad nila pati interpretation of the law, ang meaning ng batas. Parang yung forthwith nga po, kung ano-ano na yung inabot ng forthwith doon sa Senado. Ultimately, yung kinasadlakan ng forthwith po, naging archive. Para lang patayin mga kababayan yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte, di matuloy yung trial. Pinagluloko yung mga mamamayang Pilipino. So sa impeachment mga kababayan, hindi teknikalidad laban dapat, kundi katotohanan at saka ebidensya po ang usapan. At sa kasong ito ni Sara Duterte, napakalinaw po, may sapat na batayan, may detalye, may ebidensya. Ngayon, ano ba talaga yung ultimate facts? Base sa tamang pag-intindi, mga kababayan, sabi ng mga matitino na legal expert. Ano ba talaga niya yung ultimate facts? Simple lang po ito kung gustong intindihin talaga sa tunay na kahulugan. Ang ultimate fact, sabi po nila, sa yung pinaka-fundamental na detalye ng aligasyon, ganun lang siya. Ultimate facts. Pinaka-fundamental na detalye ng aligasyon. Yun yung mga sagot sa mga tanong tulad ng sino anya yung gumawa? Ano ang ginawa? Kailan ginawa? Paano ginawa? Ayan ang sagot mga kababayan. Yung mga sagot sa mga tanong na yan, yun ang ibig sabihin ng ultimate facts. Napakasimple po. Kinokomplika nila. Nasobra ng talino para makalusot. So dito tayo sa mga elementos ng aligasyon, mga kababayan. Kung may nawawalang confidential funds, may perang kinuha, may gumamit nito, may halagang involved. Halimbawa, yung nalunok in 11 days, sabi nga, 7 days lang. 125 million in 11 days. Yan po yung ultimate facts.
Talagang nililito nila yung tao, nililigaw nila, nagmamaang-maangan para lang makalusot yung depensa. Tama po, mga kababayan. Di ba napakalinaw? Tapos sinasabi niya, wala man na niyang ultimate facts. They failed niya to constitute ultimate facts. Paano nagpalya na ma-constitute yung ultimate facts na malinaw si Piatos? So dito tayo, mga kababayan, sa allegation versus mga ebidensya. Yung allegation, ultimate facts, mga kababayan, equals may sinasabi mong, ibig sabihin, sinasabi mong may nangyari. Tama po? Yung allegation, sinasabi mo rito na may nangyari. Yun nga, may allegation eh. May nangyari. Then doon sa evidentiary facts, ang tanong, ano niya yung patunay kung may nangyari? Yung mga resibo po. Resibo, testigo, dokumento. May testigo, di ba po? May resibo, acknowledgement receipts. Kaya lang, puro mga chicheria. Kaya nga po kailangan mag-imbestiga. Sino itong mga chicheriang ito? Na hindi po iniiwasan talaga ni Sara Duterte kung ano-anong mga rason ang sinasabi para maiwasan lang na ma-identify kung sino itong santambak na mga chicheria na ang duda po, mga kababayan, si Chucky man lang ito. Si Chucky, mga kababayan. Kaya umiiwas si Chucky. So hindi kailangang ilatag lahat sa umpisa yung mga ebidensya. Ang mahalaga, mga kababayan, may sapat na basihan para imbestigahan. Ito yung ginagawa ng Congress. So dito papasok yung maling paggamit na ultimate facts ng kampo ni Sara Duterte, sabi ng mga legal experts na matitino. Lagyan niyo, Mr. Maravillas, may emphasis sa matitino. Kasi nga po sila, kinikilala din ng mga legal experts, kaya lang hindi matino. Pinipilipit po ang ultimate facts para makalusot. So comes now, doon sila sa technicality na hindi akma, mga kababayan, sa impeachment. So sabi ng mga matitinong legal experts, ang failure niya to constitute ultimate facts ay karaniwang ginagamit sa civil cases para ma-dismiss yung kaso. Pero po, ang ordinaryong impeachment ay hindi po ordinaryong kaso. Ito po ay sui generis, nang ibig sabihin natatanging kaso. Nang ibig sabihin, hindi po ito nakatali sa istriktong rules ng korte. Hindi po dapat ito dinadaan, sabi nila, sa mga technical loopholes. Kahit first year law student, alam daw po ito, sabi ng mga legal experts. So maling arena, maling depensa. Ang impeachment po ay isang political accountability process. Hindi po ito simpleng civil case, sabi po nila. Hindi niya ito technical pleading contest. Ito ay isang proseso para alamin kung may pananagutan sa bayan. Sapat na ang reklamo, may form at saka substance. So sa 98 pages ng detalye, mga kababayan, hindi pwedeng sabihin na walang ultimate facts. Kung 98 nga na pahina yung kaso, yung reklamo, mga kababayan, 98 pages, saka detalyado, mga kababayan, yung mga aligasyon. Nakasaad po yung mga elementos ng posibleng mga krimen. Nasa loob mismo ng mga dokumento, yung mga hinahanap nila. Hindi siguro binasa, mga kababayan, kaya wala ni isang sinagot. Yung sa ad cautelam nila, yung answer ad cautelam, sabi ng mga congressmen, wala ni isang sinagutan niya. Frustrating. May kalakip siya na mga voluminous records mismo. Hindi lang po salita. May mga ebidensya. Mga dokumento, financial records, mga supporting materials, mga kababayan. So ito po yung nagpapatunay sa ultimate facts. So paano walang ultimate facts? So standard po sa House Committee, yung Justice Panel,
yung pag-determine ng sufficiency in form at saka substance. So hindi kailangan perfect agad yung kaso. Kailangan lang may sapat na detalye, may basehan siyempre para mag-imbestiga. At malinaw naman po na subaybayan natin, pumasa dito yung reklamo. Kaya magkikita natin na mga kababayan na dito yung maling depensa. Distraction at delay. Yon ang nakikita natin na kaya ginagawa nila ito. Di ba? Iniiba ang kwento. Puro pag-iwas mga kababayan. Sa halip na sagutin yung mga aligasyon tulad ng bribery, unexplained wealth, misuse of funds, yung constitutional violations. So ano yung ginagawa ng kampo ni Sara Duterte? Nagtago sa legal jargon mga kababayan. Tactical delay ang ginagawa. So yung ultimate facts argument nila mga kababayan ay alam na natin ang intensyon nila dito. Kanilang paraan ito para madelay yung proseso. Paraan mga kababayan para iwasan yung substantive issues. Ano yung layo nila mga kababayan? Lituhin yung publiko. Ilihis ang usapan. Di ba ninyo nakikita? Ganon ang kanilang ginagawa ngayon. Pero mga kababayan, ang totoo, nasa ebidensya ang laban, hindi sa salita. Constitutional mandate, probable cause lang mga kababayan yung kailangan. So ang trabaho po ng Kongreso, mga kababayan, tukuyin kung may probable cause. Hindi po yung husgahan agad yung buong kaso. Kaya yung ultimate facts po ay lalabas palalo sa pagpapatuloy ng investigasyon. Hindi po ito dahilan para i-dismiss agad. Itong ginagawa nila ay isang insulto sa talino ng publiko mga kababayan. So ang paggamit ng ganitong depensa ng kampo ni Sara Duterte ay parang sinasabing hindi maintindihan ng tao ang issue. Parang nililito ang usapan gamit ang jargon. Pero mga kababayan, malinaw naman siguro po sa inyo. Kapag may aligasyon plus ebidensya, dapat po na imbestigahan. I-konkreto po yung mga aligasyon laban kay Sara Duterte. Yun po yung malinaw. Yan po. Konkreto po ang mga aligasyon. Una, misuse of confidential funds, 612.5 million pesos. 125 million noong 2022, ginastos lang sa loob ng 11 days. 500 million sa OBP plus 150 million sa DepEd. Noong 2023, fictitious fabricated report sa COA. Pangalawa, yung betrayal of public trust at high crimes, death threats laban sa ating Pangulo, kay First Lady, kay Speaker Martin Romualdez, unexplained wealth, SALN in bank accounts, alleged destabilization efforts. Pangatlo, yung graft in corruption, bribery sa DepEd, anomalous laptop procurement, yung 12.3 billion disallowance ng COA, bribery sa mga officials. Pang-apat, yung culpable violation of the Constitution, alleged link sa extrajudicial killings, yung mga DDS, failure to defend the West Philippine Sea. So di ba mga kababayan, napakalinaw yung mga aligasyon? Paano walang ultimate facts? Di ba palusot lang mga kababayan na malinaw? So lahat ng ito mga kababayan na allegations, may mga nakasaad na mga elements na yun ang ultimate facts na tinatawag. Alam nila yan. So ang tinakapunto, sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, walang ultimate facts niya. Pero ang totoo, ayaw lang talaga nila na harapin yung ultimate facts. Di ba? Dahil mga kababayan, may aligasyon, may detalye, may mga ebidensya, tambak-tambak po eh. So hindi man po komplikado yung usapan, kinokomplika lang nila. Intensyon mga kababayan, talagang sinasadyang ginugulo nila. Di ba po? Malinaw? So ang ultimate facts mga kababayan, ulitin natin, ay ang paglatag ng pangunahing aligasyon na may kalakip na mga ebidensya. At sa kasong ito, malinaw, kumpleto ang aligasyon.
kompleto ang detalye, kompleto yung ebidensya. So malinaw po, hindi kakulangan sa ultimate facts ang problema, kundi yung takot ni Sara na harapin ang mga aligasyon na to, mga kababayan. Pero sa huli po, hindi technicality ang magpapasya, kundi po ang katotohanan na pinapatunayan po ng ebidensya. Tama po, mga kababayan? Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.